Another good morning guys. Yung mga nag-champion ngayon, sila po ang magagaling. Number 1 sa conditioning. Lahat po ng mga nanalo ay congratulations po. Ang lahat po ng hindi nanalo ay congratulations din po. Dahil kayo po ay nakagpa-uwi ng malayo. Alam nyo po yung Tacloban ay hindi po basta-basta ang bitaw dyan. Dahil marami ang pagsubok na yung dadaanan. Tulad na po ng Lambat. Alam nyo po, ang kahihinatnan, tatawid dagat, ang ibon. Yung ibon po nyo ay magagaling po. Hindi lang yung ibon na magaling din yung mga handler ng ibon. Yung mga may-ari po, kasi sila po ang nagkondisyon ng ibon nila at ginawa nila ang lahat kung paano makapa-uwi ng dulo. Guys, ganito ang tips ko. Alam nyo yung kalapate ay ganito po yun. Pag tayo po ay nag-breed, ay siguraduhin natin yung bloodline na ginagamit natin ay magaganda po. Dahil hindi lang kayo kumakarera sa bloodline. Alam nyo po, yung labanan ng karera ay magastos po yan. Kailangan hahanap po kayo ng magagaling na mga ibon na yung gagamitin. Lalong-lalo na po sa umpisa lang po ay sa pag-breeding. Sa pag-breeding po, kailangan po ng natural conditioning. Maghanap po kayo ng pares na sila po ay match po sa kanilang... alam ko na iniisip nyo. Ganito po yon. Yung ibon po ay pinapares nyo na record. Yung sila po yung hindi record, yung sa masasamang bisyo. Ano po yung mayroon silang pinagdaanan na tulad ng binitaw na sila ng malalayo tapos nanalo. Tapos yung isa naman ay nanalo. Yung po tinatawag na champion to champion. Breed nyo po sila. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng champion to champion ay nananalo. Kung ano po yung ibon na umuwi sa inyo, tapos nagklaklak ng live, mayroon pa yung breeder na ganon, ipagpatuloy nyo, kailangan nyo na lang ng pag-upgrade po. Ganito po yun ang gagawin nyo mga ka-idol. Ang pagkukondisyon po ng ibon ay number 1 sa pag hand ng loft. Mahalagang mahalaga po, laging tatandaan ang kalinisan ng ating kapaligiran, hindi lang po ang ating loft. Alam nyo kasi yung loft ay yung ipot ay nakakagpasakit po ng ibon pag nakain nila. At isa po, yung laging tatandaan, yung tubig ay palagi pong tatanggalin. Lalong lalo na po pag kayo ay nagpapakain, kailangan walang tubig dyan sa inyong loft. At sa breeder ganon din. Kung anong ginagawin nyo sa flyers at saka sa breeders, ganito rin ang gagawin nyo. Alam nyo mga kalapatids, ang gagawin nyo lang po ay simple lang. Palaging lilinisan ang loft araw-araw. Pananatilihin po ang conditioning ng ibon nyo, breeder man o flyers. Kasi ang mahalaga po sa ibon ay ang kalusugan. At hindi lang yun, kailangan marami kayong vitamins na pwedeng ipagpalit dyan. Dahil yung ibon ay nangangailangan din ng kondisyon sa katawan. Ang breeders po, ganito lang. Sa breeders po ay kumakarera ka na sa pag-breeding pa lang. Ang number 1 pong gagawin nyo ay yung mga breeder, hindi palagi silang nakahalo. Hinihiwalay po rin yan. Dahil kailangan nila ng pahinga. Tapos, kahit pahinga lang yan ng 3 buwan, mas mainam po yung napapahinga yung ibon. Dahil pag hiniwalay nyo po sila, ay pinapakain nyo ng mga yung mga sustansyang mga pagkain. Tapos, yung kalapati po, kasi ay tulad din yan ng tao. Pag healthy po ang katawan, maganda rin ang kanilang hinahinatnan. Ganito po yun, kalapatids. Pag kayo po ay nag-breed, kailangan ng ibon ay meron silang
magandang lugar, location, ventilation po sa breeder ay mahalaga din. Dahil po ang breeder ay nangangailangan po yan ng maganda ang location. Tapos yung area po ay maganda. So, ang gagawin po ninyo, kailangan number one, pag maganda na ang katawan nila, ihalo mo na sila. Tapos ibigay nyo ang pagsangkap na pagkain kung anong ang maganda. Alam nyo naman kung anong pagkain ang ginagamit sa breeder. Kung yung breeder nyo naman ay lumilipad, paliparin nyo lang. Tawagin nyo na tawag doon, open loop. Open loop. Pag malinis yung mayroon kayong area na may buhangin, yung parang sa beach, pwede po silang labas-masok. Kasi ang breeder po na open loop ay number 1 po na maganda ang quality ng young bird. Dahil po sila po ang maganda ang conditioning, natural lang kasi lumilipad po sila. Tapos yung mga nakakulong naman na ibon, maganda rin yun dahil yung hindi sila makakakain ng mga madudumi sa labas. Nasa inyo na lang yun ang pagbibigay ng mga magandang pangkondisyon. Sa susunod, sabihin ko sa inyo, tuturo ko sa inyo kung paano magkondisyon ng kalapate. Simple tips lang. Yung sa una, nakikita nyo yung area ko. Ayan o. Yung mga kalapate ko, yung ano lang yan, mga open loop. Kasi hindi naman ako nagkakarera, kaya ganyan yan sila. Yung mga open loop ng pliers. So, yun lang po. Abangan sa susunod.